Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, matindi ito. Kapapasok lang, delikado ang Kongreso, nahuli. Nako, Kimbo Saldi Tamban namutla. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan ha. At ito nga mga kababayan, Lacson Tomistigo, nahuli ni Lacson, delikado ang Kongreso. Tapos ito mga kababayan, meron po tayong bawal ang regalo sa opisyal ng gobyerno. Yan rin po ang ating tatalakayin mga kababayan. Kasi nga po, ito mga karibin natin, pakita ko po sa inyo. No? Teka lang. Ito mga kababayan. Ito pong Marcos Duran Party, a surprise from friends. Yan mga kababayan, ayon po yan sa PCO. The presidential communication on Saturday said that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s old friends threw a birthday party for him at hotel in Pasay, no? So yan mga kababayan, kaibigan pala. At hindi pala pera ng gobyerno ang ginastos, no? Doon sa birthday ni President Bongbong Marcos Jr. Well, palakpakan po natin, no? Dahil hindi po pera ng taong bayan ang ginastos doon. But ito po ang problema. Ito, opinion ko lang mga kababayan hindi ito hindi representasyon yan. Gayahin po natin yung mga kabayan block. This is not a representation of all the viewers of PNR, no mga kababayan. Ito ay opinion lang po natin dahil may batas po na nagbabawal, di ba? Gaya po ng reward ni Pastor Apollo, yung 10 million na binibigyan ng mga private individuals. Parang ganun din po ang nangyayari dito sa birthday ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi binigay po ng kanyang mga kaibigan. Maaari bang i-disclose sa public yung mga pangalan ng mga kaibigan niya? Baka kasi mga kababayan, nalalabag po ang ating, baka in the future, hindi ngayon in the future, malabag po ang batas na ito. Ito po, Republic Act number 6713. Public officials ito na lang. Hindi ko na babasahin lahat mga kababayan, no? I-research nyo na lang po yung Republic Act number 6713 wherein ipinagbabawal ang indirect or direct na gift, no? Pabor, entertainment, yan nakalagay pa. Entertainment, loan or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by nitong official na ito. Diba? Public officials and employees. Ano po ba natin si President Bongbong Marcos Jr.? Public official yan Diba? Public official ng pinakamataas na public official. Lumalabag sa batas na ito, Republic Act number 6713. I-research nyo po yan mga kababayan para at least malaman po natin, no? Kasi, ito, old friend, this is kind of entertainment mga kababayan. So, anong problema mo, PNR? Anong problema? Wala namang problema pala. May problema po. Teka lang, bebelta tayo. What are the implication, no, or consequences ng ginawa nilang ito? Maybe in the future, mga kababayan, magamit po ang opisina ng Office of the Vice President, Office of the President, di ba? Ng kaibigang ito. Di ba? Kasi magkakaroon ka ng utang na loob kung itong old friend mo may mga hindi magagandang transaksyon sa ating bansa. Paano ba yan? Pagbibigyan mo ba yan?
or walang kaibigan. Basta lumabag ka sa batas, you're dead. You're dead. Ganun lang yun eh. Hindi naman pala pera ng taong bayan, no? Okay lang yun. Pero kaso lang, nilalabag po nila yung batas na bawal po ang magkaroon ng donasyon, mag-accept, no? Or mag-solicit ng donasyon. In any kind, like indirect or direct, no? Nakalagay pa dito, entertainment, Klaro yan, entertainment. Ano ba yung ginawa nilang party-party na yan? Di ba entertainment yan? So ito, sariling opinion mga kababayan lang ito Ang ating palang presidente ay lumalabag sa ating batas. No? Yan ay opinion lang natin at nagtatanong po tayo kung lumalabag ba sa batas ang ating presidente. Yan mga kababayan. Ano man po ang inyong opinion dyan I-comment na lang po sa baba. Okay? At ito pa. Ito. Ano ba itong sa lahat? Ito. Pakinggan po natin si PBBM at bigyan po natin ng reaction itong kanyang pahayag. Okay? I-restart lang po natin para masimulan natin sa simula. Sa ito mga kababayan, 1, 2, 3, eto na po, President Bongbong Marcos Jr. Pasok! Namin ito dahil lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lahat pati LGU, mga agencies, mga department, mga agency ng government ay pinagkaisa namin lahat. At sinabi natin, kailangan lahat ay magtulungan at matulungan natin yung tao. Itong mga kahirapan na dinadaanan ng atin ngayon ay makabawi naman tayo. Sana naman, pagdating ng Pasko ay mararamdaman na natin na gumaganda na. Hanggat maaari yun, ay tayo ay nandito upang tuloy-tuloy na tumulong. So yan mga kababayan, mag-aantay pa tayo hanggang Pasko. Yun, narinig nyo naman, di ba? Mag-aantay tayo hanggang Pasko. Kasi nagtutulong-tulong na po sila para maibsan ang kahirapan ng ating bansa. Pero mag-aantay pa po tayo hanggang Pasko. Yun po ang narinig ko eh. Nagtutulong-tulong lahat ng ahensya. Saan banda? Ang nakikita lang po naming nagtutulong-tulong ngayon, mga kababayan, mga ka-review natin, personally ako, ang nakikita ko pong nagtutulong-tulong ngayon kung paano nila sinisiraan ng mga Duterte. Dahil papalapit na po ang eleksyon Yan lang po ang nakikita kong nagtutulong-tulong. Pero yung sinasabi mong maibsan ng kahirapan, no? 3 years na po nang sinabi nyo yan. No? 3 years na po nang sinabi nyo yan. May nakita po akong ma'am, sa susunod na vlog, ipapakita ko po sa inyo mga kabayan yung kanyang pangako kung paano nyo talaga tayo nabudol. Yan, mga karbi natin. Ano masasabi nyo dito? Nagtutulong-tulong na daw. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., nagtutulong-tulong na silang lahat ng departamento. Para maibsan ng kahirapan. Pero antay-antay lang kasi hanggang December. May ilang buwan pa mga kabayan. December, mararamdaman na po natin yung kanilang pagtutulong-tulong. Okay? Pero eto na. Eto muna tayo mga kababayan. Kaya dating Senator Lacson, pasok. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Dating Senador Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at isinawalat na ang katotohanan. Kilalang taga-Busisi at tagabantay sa Kaban ng Bayan. Nagsalita na ang patungkol sa tensyong nangyayari sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at iba pang mga kongresista. Parapalan di umano ng Kongreso sa pundo ng Pilipinas na ibinulgar ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Tila pinatutuhanan di umano ng dating Senador Ping Lacson at ayon pa sa kanya ay noon pa raw ito nangyayari. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ating matatandaan sa nangyaring pagdinig patungkol sa budget deliberation ng Office of the Vice
Vice President para sa taong 2025. Nagkainitan at tuluyan na nagkagulo ang mga mambabata. Lalo na dito, si Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta at ang iba pang mga kongresista. Iginigit kasi ni Congressman Marcoleta na dapat sundin at igalang ang tradisyon sa Kongreso na matagal na nilang ginagawa o ang time-honored tradition na sinusunod ng mga mambabatas noon pa man, na kung saan na kapag sumasalang na sa budget hearing ang opisina ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo ay automatic na itong ine-exempt at inaaprubahan ng Kongreso. Gayunman sa Senado, kung saan iginagalang ng Senado ang parliamentary exemption sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa na walang iba kundi ang presidente at ang vice presidente. Ngayong nagsalita na nga ang dating taga-Busisi at tagabantay ng Kaban ng Bayan na si Senator Ping Lacson at sinabing tama lang si Congressman Marcoleta at Congressman Aungab sa kanilang sinabi noon sa Kongreso tungkol sa time-honored tradition na sinusunod noon pa man ng Kongreso. Tila hindi naman sinang-ayunan ng karamihan sa mga kongresista na tila kumakalaban sa Office of the Vice President. Napakiwari ng ilan sa ating mga mahal na kababayan na tila hindi nila matanggap na sa harap mismo na pinangaralan sila ng isang batigang Congressman na si Congressman Marcoleta. Paano na lamang daw kung narinig mismo nila ang pahayag ng dating Senator Ping Lacson na dapat talagang igalang ang time-honored tradition dahil sa simulat sa pulpaganyan na di umano ang ginagawa ng Kongreso at Senado. Dagdag pa ng dating Senator Lacson na nangyari nga raw noon ang sinabi ng Pangalawang Pangulo Sara Duterte na kung saan nabanggit nito ang di umano'y patong ng karagdagang pondo sa Department of Education na hindi naman nagamit ng DepEd na ginagawa di umano ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico kay dating Senator Ping Lacson na yung mga budget na pinapatungan ng ilang congressman ay nangyari na noon. Mabuti nga lang daw ay napansin ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan mga kababayan, ang tawag po dyan ay insertion, wherein mga kababayan, sinisingitan po yung mga proposed budget nitong mga tunggristang ito. Like for example, yung tinakil natin, yung topic natin last video, wherein na yung AKAP pala hindi na nakarating sa Senado, hanggang Kongreso lang siya. Kasi hindi po alam ng mga ng mga congressman ay mga senador na meron palang AKAP. So yung AKAP po is example po ng insertion, mga kababayan. At binisto yung mga ginawang dinagdag ng mga congressman na ito na umabot ng 90 billion pesos. Tila noon pa nga raw ang garapala ng mga ilang congressman na ito, ngunit laging nababara at nakikita ng Senado at hindi nakakalusot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ngayon, pansin ng ating mga kababayan na sa administrasyon ngayon ay lusot na lusot dahil hawak na di umano nila Speaker Romualdez at Saldico ang budget ng Pilipinas. Ito'y nabulgar ng magsalita na si Vice President Sara Duterte. Buti pa nga nung nakarang administrasyon, mga kababayan, there is a so-called check and balance, Kasi si Pangulong Duterte, ilang yung bineto niya, di ba? Meron siyang hindi mga sinang-ayunan. Pero ngayon sa administrasyong ito, mga kabayan, kahit gaan, yung iba nga, dinadagdagan pa di ba? Yung kahit ganito lang yung pre-propose mong budget, o sige, dagdagan natin yan. Dinadagdagan pa nila sa panahon ngayon sa administrasyong ito. Pero sa panahon po ni Pangulong Duterte, mga kabayan, hindi po yan pwede. Nag-i-insert po kayo ng mga budget na hindi naman kasali doon sa proposed budget ng mga department. Diba? Anong ibig sabihin yan? Yung dinadagdag nyo ba, alams na. Porsyento na tayo dyan, okay? Isali nyo naman kaming taong bayan. Diba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, yung mga tonggrista, noon pumapasok na ang relo ay siko, sabi niya. Lumalabas ng Kongreso, naka-Rolex na. It is very simple, mga kabayan, but has a very deep meaning. Bakit nagkaroon ka ng Rolex na relo kung ito lang naman pala yung dala mo? Alam niyo na yan, mga kababayan, kasi 'di ba, matatalino naman po ang Pilipino ngayon nagkakaporsyentuhan na.
lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana balik Senado si Lacson at sana manatili si Marcoleta sa Congress para may tagabantay ng pangangarapan ng ilang kongresista. Mahirap din eh. Ayaw ko lang sa inyo mga kababayan. Kasi si Senator Lacson, pabor na maging senador din si Abalos eh. Pag ganun po mga kababayan, nakampi siya kay Abalos, para sa akin wala. As long as kumampi ka sa administrasyon, o kay Abalos, kay sino pa man yan, no? At sa mga dilawan, zero na po yan para sa mga DDS. Kayo mga kababayan, kung anong tingin nyo kay dating Senator Lacson, nasa inyo pa rin naman yan kung iboboto nyo siya. Pero sinasabi ko lang, binibigyan ko lang kayo ng hint, no? Na si dating Senator Lacson ay parang gustong kumampi. Or, di ba? Dito kay Abalos. Kasi sinasabi niyang dapat manalo si Abalos. Di ba? O, ano sa palagay niyo po? Kayo, hindi iba-iba naman tayo ng opinion Nabibilang lang sa daliri ang mga kongresista na nagsasalita sa nangyayari dyan sa Congress. Mabuhay ex-Senator Ping Lacson. Sana'y bumalik ka na sa Senado at sumanib puwersa kayo ni Congressman Marcoleta at BP Sara. Mabuhay kayo. Dapat talagang busisiin din yung nambubusisi. Tama yung binulgar ni BP Sara. Protect our BP Sara. Salamat naman dahil meron pang politikong may konsensya at credibility. Mabuhay kayo, Congressman Dante Marcoleta. Proud to be Tarlakenyo. Sana Ping, ipagpatuloy mo yan. Laban na yan against the congressman. Representatives na yan hanggang makabalik ka sa Senado. Sa eleksyon, palitan lahat ng mga congressman, congresswoman na kumakalaban kay BP Sara Duterte. So yun nga po mga kababayan, lahat po ng kumakalaban ngayon kay VP Sara, markahan nyo po. Pero, eto lang, kung personal opinion mga kababayan, kung itong si dating Senator Lacson ay papanig, no, dito kay Vice President Sara Duterte, pwede na po natin siyang para sa akin iboto. Pero kung patuloy po siyang didikit sa administrasyon, no, wala tayong mapapala dyan. Nasa kanya po ang desisyon kung doon ba siya or dito sa kabila, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.